Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating sasaliksikin ang salita ng Panginoon. Nasa chapter 39 na po tayo ng The Voice in Speech and Song, entitled Malinaw at Simple. Kaunti ngunit taos-puso. Sabi dito, ang isang tunay na tagapagturo ay makakapanalo sa isipan ng kanyang mga tagapakinig. Ang kanyang mga salita ay kaunti ngunit taos-puso. Mula sa puso, ang mga ito ay puno ng sempatya at mainit na pag-ibig para sa mga mahalagang kaluluwa. So mga kapatid, sa ating pag-aaral, na ipinapahayag natin sa mga tao ang katotohanan, kinakailangang may pag-ibig at sempatya na lumalabas sa ating mga bibig. At ipanalangin natin sa Panginoon na ang kanilang mga puso ay maihanda na makatanggap ng mga magiliw na katotohanan. Sabi pa dito, panganib ng mahahabang salita. Sa bawat paaralan, ang pagtuturo ay dapat na kasindali ng pagkaunawa ng mga aral ni Kristo. Ang paggamit ng mahahabang salita ay nagdudulot ng kalituhan sa isipan at nagtatago ng kagandahan ng idea na inihahandog. Kailangan ng mga guro na malapit sa kanilang mga estudyante at nagbibigay ng malinaw at tiyak na mga instruksyon na inilarawan ang mga espiritual na bagay sa pamamagitan ng kalikasan at mga pamilyar na kaganapan sa araw-araw na karanasan. So, mas mabisa mga kapatid, kapag tayo nagtuturo ng katotohanan, mas maganda kung ihahalin tulad natin yung kagaya ng mga bagay dito na nilikha ng Panginoon. Gaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang mga object lesson. Kung paano niya ibinabahagi ang katotohanan, hinahalin tulad niya sa isang bagay upang maintindihan ng bawat tao kahit mga bata. Paggamit ng lambat ng Ebanghelyo. Nais ng Panginoon na matutunan mo kung paano gamitin ang lambat ng Ebanghelyo. Marami ang nangangailangan ng matutunan ang sining na ito upang magtagumpay ka sa iyong gawain. Ang mga mata ng iyong lambat, ang aplikasyon ng mga kasulatan, ay dapat na malapitan at ang kahulugan ay madaling maunawaan. Pagkatapos, gawin ang lahat ng makakaya upang makuha ang lambat. Tumuto ka sa pangunahing punto. Mga kapatid, sa ating pagbibigay ng katotohanan, kailangan nito maunawaan natin na yung lambat ng Ebanghelyo para marami tayong mahuhuli ng mga puso ng mga tao. Para, di ba nga, unang-una sa lahat, hihingi tayo ng gabay sa Panginoon. Paano natin maibabahagi ang katotohanan ito? Dahil hindi po ito gawain natin, kundi gawain ng Panginoon. At kailangan tayong maging tapat dito. Dahil ginagamit lamang tayo ng Panginoon para maipabatid natin sa mga tao ang katotohanan na nagdadala ng kaligtasan. So, kinakailangan yung pangunahing punto natin, tingnan natin ito, na ang aplikasyon ng kasulatan ay dapat natin itong maipahayag ng malinaw, yung madaling maunawaan. Sabi pa dito, na gawin mong halata ang iyong mga ilustrasyon. Sa kabila ng lalim ng kaalaman ng isang tao, ito ay walang silbi kung hindi niya ito maipapahayag sa iba. Hayaan mo ang kalunos-lunos ng iyong tinig, ang malalim na damdamin nito ay mag-iwan ng impresyon sa mga puso. Hikayatin ang iyong mga mag-aaral na isuko ang kanilang sarili sa Diyos. So mga kapatid, sa ating pagbibigay ng mensahe sa mga tao, ano po ba yung naipapakita nating espiritu? At paano natin ito sinasabi sa kanila? So, kinakailangan na gamitin natin na yung maiintindihan agad ng mga tao. Yung mga ilustrasyon na madali nilang malaman at madali nilang maintindihan. Kapag ka ito ay naging habit na natin na magpahayag ng katotohanan, dahan-dahan babaguhin ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga interest, mas madami pa po tayong kaluluwa na maidadala sa kanyang paanan. So, mag-iiwan po ito ng impresyon sa bawat puso. Kaya nawa, mas hikayatin pa po natin ang ating mga tagapakinig, na isuko ang kanilang mga sarili sa ating Panginoong Jesus, upang ang kanilang buhay ay talagang gamitin din sa kanyang gawain.
Sa pagpapatuloy, gawin mong malinaw ang iyong mga paliwanag. Gawin mong malinaw ang iyong mga paliwanag, sapagkat alam kong marami ang hindi nakakaunawa ng karamihan sa mga bagay na sinasabi sa kanila. Hayaan mong ang banal na espiritu ang humubog at mag-anyo ng iyong pananalita. Nililinis ito mula sa lahat ng karumihan. Magsalita ka gaya ng mga maliliit na bata na nag-aalala na marami sa mga nakatatanda ay tulad pa rin ng maliliit na bata sa pagpangunawa. So sa ating mga tagapakinig, marami tayong mga i-encounter ng mga tao na parang bata pa sa kanilang pangunawa. Kaya kinakailangan na kapag binabalita natin ang katotohanan, kahit ang mumunting kabataan ay makakaalam na maiintindihan nila ito. Dahil napaka ganda po pagka dahan-dahan, is kahit sa kakaunting mga salita lamang natin, binabanggit ang mga katotohanan. Hayaan natin na ang banal na espiritu ang siyang magbigay ng unawa sa mga tao. Ang atin lang, gawin natin yung ano yung magagawa natin. At maging malinaw sa mga tagapakinig natin ang katotohanan na ating ibinabahagi upang kanila pong malaman at kanilang maintindihan kung ano ang dapat. At kung marami kasi tayong sinasabi, baka marami din tayong mga pagkakamali, mas okay na lang na kakaunti ang mga sinasabi, kakaunti lang din ang mga bagay na ating ipinapaabot sa kanila at mas lubos nila itong maiintindihan. Sabi pa nga dito, upang matutunan kung paano ipaliwanag ang mga kasulatan sa iba sa isang katanggap-tanggap na paraan, kinakailangan ang masigasig na pag-aaral at masusing aplikasyon. Ito ay mahalaga upang makapagbigay ng isang magkakaugnay na salaysay ng malinaw at makapangyarihan na ginagawa ang lahat ng mahahalagang punto na maging malinaw upang hindi magkamali ng pagkakaintindi. So, sa ating mga tagapakinig, mga kapatid, ay mayroon tayong iba't ibang pagkakaintindi sa katotohanan kung papaano nila ito maisabuhay. May mga taong hindi agad nakakaunawa, may mga taong hindi agad tatanggap. It's okay dahil ang Panginoon nga talaga ang tutubo o magpapatubo ng katotohanan sa kanilang mga puso. Ang kaatin lang is ating pong ipanalangin na kanila pong itong maunawaan at kung papaano nilang matututunan ang bawat paliwanag ng banal na kasulatan at ito maging katanggap-tanggap sa paraan na kanila itong maiintindihan. So, kinakailangan may sigasig tayong mag-aral at mayroon tayong kasipagan na saliksikin ang bawat pahina ng kasulatan upang atin po itong maibahagi ng tama at ng may kabanalan. Ipanalangin natin sa Panginoon na marami pa po tayong maibabahagian at the same time tayo din ay mababago. Ang ating mga puso, the more tayong natututo, the more din tayong nagtuturo, the more din tayong nababago. Dahil dito yung proseso kung paano tayo binabago ng ating Panginoon. Sabi pa dito, tamang pangangatwiran ng pagkakasunod-sunod ng mga idea. Ang ilang mga isipan ay mas katulad ng isang pag-aalala ng mga kakaibang bagay kaysa sa anupaman. Maraming mga kakaibang piraso at bahagi ng katotohanan ang naipon at naitago doon. Ngunit hindi nila alam kung paano ito ipakita ng malinaw at magkakaugnay. So dito makikita natin yung isipan ng isang tao, yung tamang pangangatwiran, yung pagkakasunod-sunod ng mga idea. So sa ating pagbibigay ng katotohanan, hindi naman po lahat makakatanggap. Kailangan nating isipin ng mabuti, pag-aralan ng mabuti ang mga katotohanan ito upang sa ating pagbibigay ng pabalita sa mga tao ay maging epektibo. Kahit may iba't iba tayong mga tagapakinig, iba't iba ang kanilang nakasanayan, iba't iba ang kanilang kahinaan, iba't iba ang kanilang interes, ay may pagkakaloob natin sa kanila ang katotohanan sa pinakasimpleng paraan. So ipakita natin ng malinaw na ang mga katotohanan ito ay magkaugnay at nagpapabago sa kaluluwa. So sabi dyan, ang relasyon ng mga ideyang ito sa isa't isa ang nagbibigay sa kanila ng halaga. Ang bawat idea at pahayag ay dapat nakasing-siksik ng mga koneksyon sa isang kadena. Kapag ang isang ministro ay nagtatapo ng isang masa ng impormasyon sa harap ng mga tao upang sila ang mag-ayos nito, ang kanyang pagsisikap ay nasasayang sapagkat kakaunti ang matatangkang gawin ito. So,
kapag tayo ay nagbibigay ng pabalita sa mga tao, huwag po tayong manalig sa ating mga sariling idea, mga sariling opinyon, dahil hindi po natin ito makakayang gawin pagka wala ang banal na espiritu. Hindi natin kayang baguhin ang isang tao. Hindi din natin kayang makita o hindi natin nakikita ang kanilang mga puso. Ang atin lang, paano natin maibabahagi ng malinaw ang impormasyon ng katotohanan ito ng maayos at ng may kabanalan. Yung pagsisikap natin ay hindi masasayang. Ngunit kakakalungkot lamang isipin dahil maraming mga tao ngayong nagiging pabaya sa kanilang tungkulin. Bakit? Dahil sa kanilang talento na pinagkaloob, once na na-discourage sila, hindi na agad sila magpapatuloy. Kaya tayo pinapayuhan ng ating Panginoon na anuman ang discouragement na ating nararamdaman, kung nabibigo tayo minsan sa mga bagay na ating nakikita, ay atin pong ipagkaloob sa Panginoon at hayaan na natin na siya ang kikilos at gagalaw sa puso ng bawat tao upang matanggap nila ang katotohanan ito. Sinasabi dito, ang katotohanan ay napakaiba sa katangian at gawain nito kumpara sa mga sikat na pagkakamali na ipinapahayag mula sa pulpito. Kaya't kapag ito ay ipinakikita sa mga tao, halos nawawalan sila ng hininga at pakiramdam. Ito ay matinding pagkain at dapat ibigay ng maingat. Kung gagawin mo ito, ang mga nakikinig, kung titigil ka sa tamang oras, ay magiging sabik na makarinig o makarinig pa ng higit. So kapag ka pala alam mo yung katotohanan, na once na interesado ka sa katotohanan ito, hindi ka mapakali. Gusto mo pang makinig ng more than pa na katotohanan. Kaya nawa ipanalangin natin ang bawat isa na mas marami pa po tayong matututunan o meron tayong interest na basahin ang mga katotohanan ito. Hindi lang tayo makokontento sa isang araw o isang chapter lang ng Bible ang babasahin natin. Kundi mas babasahin pa po natin kung maaari ay ang bawat chapter ng Bible o ng salita ng Panginoon yung nagpapabago, yung according din sa experience natin. Dahil magiging walang silbi ang mga katotohanan pagka kahit ang haba-haba ng ating pinag-aralan, ngunit wala tayong interest, wala tayong kasipagan na magsalita o mag-aral nito, ay wala din pong kabuluhan. Kaya nawa, kahit sa kakaunting katotohanan na ating nalalaman, buksan natin ang ating kaisipan at atin pong malinaw na maiintindihan ang mga katotohanan ito at higit sa lahat, maibabahagi natin sa mga tao ng may pag-ibig at sempatya. Dahil ito yung payo ng Panginoon na ang mga tagapakinig natin ay kanila pong maiintindihan ang mga bagay na ito. Ginawa ng Diyos ang kanyang mga mensahero na tagapangalaga ng kanyang katotohanan na mabigat at mahalaga na may pangmatagalang resulta. Ang liwanag ay dapat sumiko sa gitna ng moral na kadiliman upang ihayag ang kasalanan at pagkakamali. Ang katotohanan ay dapat ibigay ng sunod-sunod na punto. Ito ay dapat na ipahayag ng malinaw at tiyak na gumagawa ng ilang mahahalagang punto. Sa gayon, magiging tulad ito ng pako na nakabaon sa isang tiyak na lugar ng tagapamahala ng mga pagpupulong. So, sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, ang katotohanan talaga, once na pinaabot at pinapakinig na ito ng mga tao, ito po yung magbubukas sa kanilang isipan at makikita nila ang kanilang mga gawain at marirealize nila kung gaano nila kinakailangan ng Panginoon. Dahil nga, 'di ba, ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan at ang katotohanan ang siyang ilaw sa ating landas na makikita natin ano yung mga kasalanan at pagkakamali na dapat nating baguhin at mapanagumpayan. At kailangang maibahagi natin ang katotohanan ito sa bawat punto at magiging isa itong pagpapala sa mga tao. Tayong tagapagdala ng katotohanan ay pinapabanal tayo ng Panginoon. Kailangan tayo ding mga nakikipag-cooperate sa gawain ng Panginoon ay gawin po natin. Dahil ginawa po ng ating Panginoon ang kanyang mga mensahero na tagapangalaga ng bawat katotohanan. Kaya sa mabigat na paraan o sa magaan na paraan, kailangan nating maibahagi ang katotohanan ng may pag-ibig. At paulit-ulit na nating sinasabi na ang katotohanan ito ay magdadala ng kagalakan sa puso ng mga tao. Pagka tayo ay willing talagang
makipag-ugnayan sa Panginoon. Meron tayong close relationship sa Kanya, hindi mapuputol at walang sinuman ang makakaputol nito. Marami pa po tayong mga bagay na dapat matututunan at marami din tayong mga bagay na dapat na itakwil dahil ito ay masama. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, binibigyan lamang tayong paalala ng Panginoon para paano natin maiuugnay ang ating mga sarili sa katotohanan ng ating ibinabahagi. Kaya nga sabi dito, ang mga ngaral ay dapat magsikap na makuha ang pag-unawa at sempatiya ng mga tao. Huwag ilagay ang pahayag sa napakataas na antas na hindi maabot ng mga tao. Ito ay hindi magiging matalinong pamamahala sa pagtuturo ng katotohanan. Nawa mga kapatid, marami po tayong natututunan sa ating pag-aaral ngayon. At abangan nyo po ulit ang ating mga chapter sa The Voice in Speech and Song. I am your presenter for this day, Sister Daniela, and thank you for watching. God bless.